Ano ang gagawin mo kapag nasira ang pinaghirapan mong pera? Isipin mo ito. Isang araw, binuksan mo ang iyong kahon ng ipon, hindi ito luho, hindi ito sobra, kundi perang pinaghirapan, pinagtiyagaan at inipon para sa emergency o pangarap. Pero sa halip na buo at maayos na salapi, ang bumungad sa iyo ay mga perang kinain ng anay, napunit, nadumihan o halos hindi na makilala. Masakit, nakakapanlumo at higit po sa lahat, nakakatakot dahil pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa. Pero ang tanong, talaga bang wala na? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malinaw at detalyado kung ano ang tamang gagawin natin kapag nasira ang papel na pera at barya. Ano ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas at paano po natin na posibleng mabawi ang halaga ng ating pinaghirapan. Ano po ba ang tunay na nangyari sa kaso ng nasirang ipon? Ang kwentong ito ay hindi po kathang isip. Meron pong isang lalaking nagngangalang Cirilo Bitang ang nag-ipon ng kanyang pera sa loob ng isang taon. Ang halaga ay hindi maliit, 25,000 piso. Pawang 500 piso ang denominasyon. Inilagay po niya ito sa isang kahong kahoy at itinago sa kanyang locker. Iniisip na ligtas ito. Ngunit makalipas lamang po ang ilang linggo, hindi niya inaasahan ang trahedya. Kinain ng anay ang halos lahat ng perang papel. Isang 500 piso lamang po ang natira sa kanya. Dito natin makikita ang isang masakit na katotohanan. Kahit gaano ka kaingat, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit hindi po dito nagtatapos ang kwento. Ano nga ba ang itinuturing na mutilated banknotes? Ang mutilated banknotes ay mga perang papel na nasira dahil po sa sunog, pagkabasa, pagkakapunit, mantsa, pagkain ng insekto o hayop at iba pang aksidente. Hindi ibig sabihin na kapag nasira ang pera ay otomatiko na itong hindi po ibig sabihin na otomatiko na itong walang halaga. May malinaw po na patakaran ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol dito. At ito po ay nakapaloob sa BSP Circular Number 829 Series of 2014. Ang patakarang ito ay ginawa upang protektahan ang publiko, lalo na ang mga ordinaryong mamamayan na umaasa sa pisikal na salapi. Ngayon, ano po ba ang 3S rule ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Upang mapalitan ang isang sirang perang papel, sinusunod ng BSP ang tinatawag na 3S rule. Ito ang pamantayan sa pagsusuri kung maaring palitan ang nasirang papel. Una ay ang size. Kailangang hindi po bababa sa 60% or 60% ng perang papel ang buo at makikita. Ibig sabihin kahit punit o kinain ng anay ang gilid, basta't lampas kalahati ang natitira, may pag-asa pa. Ikalawa ay ang signature. Dapat ay makikita pa rin ang hindi bababa sa 65% ng lagda ng BSP Governor o ng Pangulo. Malaga ito dahil isa itong patunay na pagiging lehitimo ng perang papel. At ang ikatlo ay ang security thread. Ito po yung manipis na guhit na bahagi ng security feature ng pera. Kailangan ito ay malinaw at nakikita po sa nasirang bill. Kung pasado po ang perang papel sa tatlong pamantayang ito, maaari po itong palitan. Ngayon, saan at paano dapat dalhin ang nasirang pera? Hindi mo kailangang dumiretso agad sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang unang hakbang ay dalhin ang iyong mutilated banknotes sa isang authorized bank na malapit sa iyo. Ang bangkong ito ang magsisilbing tagapamagitan. Sila ang magpapadala ng nasirang pera sa BSP para masusing pagsusuri. Para po sa masusing pagsusuri. Hindi ito minamadali dahil kailangang tiyakin na ang perang ipinalit ay lehitimo at pasado sa patakaran.
Pagkatapos po ng assessment, ang BSP ang siyang magdideposito ng kapalit sa halaga sa bangko. At ito naman ay ibabalik sa iyo bilang kliyente. Mahalaga pong tandaan, libre ang serbisyong ito. Walang bayad, walang processing fee, at walang hidden charge. Paano naman ang mga sirang barya? Hindi lamang po papel na pera ang maaring masira. Maging ang mga barya ay maaring mapinsala dahil po sa kalawang, pagkakabaluktot o aksidente. Ang magandang balita, ang damaged coins ay maaaring palitan basta't ito ay nakikilala pa at madaling mabilang. Ibig sabihin kahit kupas o bahagyang deform, basta malinaw po ang denominasyon at hugis, maaari pa itong tanggapin. Ngunit may malinaw na hangganan. Kailan nawawalan po ng halaga ang isang barya? May mga barya na itinuturing ng walang halaga at hindi na talaga pinapalitan. Ito ay ang mga baryang sinadya o labis na binago, tulad po ng kinayod o hinain, ginupit o kinaltasan, at saka binutasan o tinusok. Sa mga ganitong kaso, ang barya ay agad na inaalis sa sirkulasyon at wala pong kapalit na ibinibigay sa may-ari nito. Ito ay dahil itinuturing na hindi na natural ang pinsala at posibleng manipulasyon na. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang papel ng BSP sa sistemang ito? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay tagapangalaga ng halaga ng ating salapi. Hindi lamang po sila nag-iimprinta ng pera. Sila rin ang nagtatakda ng mga patakaran upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pisikal na salapi. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming beses nang napatunayan na mahalaga ang papel ng BSP, lalo na po sa mga panahong may krisis. Mula sa digmaan, natural na sakuna, hanggang sa mga insidenteng tulad ng sunog at saka baha. Ang patakarang ito sa pagpapalit ng nasirang pera ay patunay na kinikilala ng Estado ang hirap ng bawat Pinoy sa pag-iipon. Ngayon, ano po ang aral na dapat nating matutunan bilang mga Pinoy? Una, mahalagang malaman natin ang ating karapatan bilang mamamayan. Hindi dapat manatili sa takot o maling akala na kapag nasira na ang pera ay wala na itong halaga. Ikalawa, maging maingat po sa pag-iimbak o pagtatago ng salapi. Iwasan ang kahong-kahoy, karton o lugar na madaling pasukin ng mga insekto at kahalumigmigan. Mas mainam po ang lalagyang hindi tinatablan ng tubig at saka hangin. Ikatlo, isaalang-alang po ang paggamit ng bangko o digital savings bilang alternatibo, lalo na po sa pangmatagalang ipon. Ngayon, ang aking opinion naman po tungkol dito ay malinaw na ang sistemang ito ng BSP ay makatao at makatarungan. Hindi nito hinuhusgahan ang mga mamamayan na nawalan ng pera dahil po sa aksidente. Sa halip, binibigyan po tayo ng pagkakataong mabawi ang ating pinaghirapan. Gayunpaman, responsibilidad pa rin natin bilang mga individual na alagaan ang ating salapi at maging maalam sa mga patakaran. Ang kaalaman ay proteksyon. Kapag alam mo ang iyong karapatan, mas maliit ang tsansang ikaw ay mawalan ng pera. Sa huli, ang pera ay papel at metal lamang. Ngunit ang hirap at oras na ginugol mo para makuha ito, yon ang tunay na mahalaga. At ayan, marami pong salamat mga kabarya sa panunood sa video na ito. Panoorin mo na rin ang mga ibang mga recommended na mga videos natin dito.